Collective love reading tayo. Person on your mind, ano man ang connection ninyong dalawa nitong person on your mind. Ano ang feelings nitong person na ito nakakonect mo? Ano man ang connection ninyong dalawa right now? Timeless reading po ito ha, kung kailan nyo po ito mapanood, kung kailan makarating sa inyo. And thank you so much by the way for dropping by para manood ng reading ko. Bago ka man dito or matagal na. I'm Purple Teen, don't forget to subscribe, like, follow. Kung magustuhan nyo naman, don't forget to leave a reaction, comment, or pa-share na lang din po itong ating reading. Ano ang feelings right now nitong person na to? Nakakonect mo, person on your mind? Kung sino man tong person na nasa puso mo, nasa isip mo. Kulang sa pansin tong person mo. Kulang sa pansin. Kung karelasyon mo to, feeling niya napapabayaan mo siya. Or feeling niya wala kang paki sa kanya. Oo, yun yung nararamdaman niya eh, di ba? Tinatanong ko anong feelings niya. Pero kung gusto mong malaman kung may feelings pa rin siya sa'yo, definitely yes. Actually, merong proposal tong person na to. Kung hindi pa to nagpo-propose sa'yo ng kanyang feelings. Kung halimbawa, hindi pa kayo nasa formal relationship, pwedeng magtatapat pa lang. Or kung nasa formal or steady relationship na kayo, pwedeng this is a proposal for marriage, or pagsasama, or engagement. Basta, this is a proposal. Pero nag-uumapaw na feeling sa'yo tong person na to. Pwedeng may Taurus dito, pwedeng may Libra, pwedeng merong water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ano ang next? Ano pa? Tingnan muna natin. Ayaw kasi nitong magpadalos-dalos eh, yung person mo eh. Pero may mga plano siya. May gusto siyang mangyari. May gusto siyang marating kayo. Okay? Ayaw niyang madaliin yung mga bagay-bagay. Ayaw niya maging padalos-dalos pagdating sa actions niya or mga sasabihin niya. Gusto niya mag-take action pero ayaw naman niya kasing i-force din yung mga bagay-bagay sa'yo. So may pagka-gentleman, gentlewoman, charot. Sa side mo naman, sa side mo anong meron? Side mo naghihintay ka. Pero parang sa energy mo parang napapagod ka na rin eh. Naghihintay at the same time parang napapagod na. Yun yung energy mo. Ano pa? Sa side mo kasi gusto mo ng happy family. Or gusto mo mabuo kayo din. Kaya lang sa side mo pwedeng, hindi ko alam kung nawalan ka ba ng gana, nawalan ka ba ng trust dito sa person mo. Could be na may mga trust issues or miscommunication. Pwedeng nagkakaroon ng insecurity ng mga selosan dito eh. Jealousy sa side mo. Ito yung side niya, ito yung side mo. Okay? Ano pa? May nag-hold back ng feelings. Hindi ko alam kung energy mo yan, energy niya. Bahala na po kayo dito, hindi po ako psychic. Kung ano lang yung nafe-feel ko during the time of reading, yung intuition ko at yung mga traditional meaning ng cards, yun po yung i-relay ko po sa inyo. Wala po akong superpowers. I'm basing my readings on sa kung anong knowledge ko sa pagbabasa, traditional tarot meanings, and yung intuition ko during sa pagbabasa ko.
Aning mga napapakiramdaman ko. So, nakikita ko, bahala na kayo kung sino to. Merong nag-hold back ng feelings. Nag-aalangan din kasi mag-take action eh. Sa side mo, sa side niya, hindi ko alam. Baka naghihintayan kayo. Sinong mauuna, sinong mauna magsabi, magsalita, sinong mauuna mag-reach out, mag-take action. Pero yung feelings nandoon. Yes, yung feelings nandoon. Ano pa? Something about decision making with the Justice card. Naghihintay. Meron talagang energy naghihintay. Naghihintayan. So, walang mangyayari kasi naghihintayan kayo eh kung sino mag-i-initiate, di ba? Ano pa? Justice card, pwedeng may Libra, pwedeng may mga water, may fire. Kung hindi nyo alam yung water, Cancer, Scorpio, Pisces. Kung hindi nyo alam yung fire, Aries, Leo, Sagittarius. Binanggit ko rin kanina, Taurus and Libra. Pwede rin may Pisces ito. Pisces. Pero eventually, nandito pa rin ang Justice card, which means, may mangyayaring paninimbang eh. Paninimbang, ibig sabihin tinatansya. Tinatansya, pinakikiramdaman mabuting situation, and then gagawa ng decision. I don't know kung may marriage na involved dito, kasi pwedeng ito is something na legal related. Dadaan sa legal process to eh. Whether this is a marriage, an annulment, o kung ano man sa inyo. May legal process. Pagsasama, partnership, ano ba? Baka nga, kasi sabi ko nga, gusto niya mag-propose eh. Baka lang meron something na blockage dito, pwedeng may mga legal process na dadaanan. Whether this is a separation, a proposal, a marriage, no? Kung ano man yan sa inyo. Kung ano man yung nagre-ring true para sa inyo or nagre-resonate para sa inyo. Oo. Parang naghihintay lang ng tamang moment, opportunity, and then magdi-decide din eventually. Sa side mo, naghihintay, hintay mo siya, walang nag-i-initiate pa as of now. Check natin what's next. What's next? Okay. So, another, scenario na na-feel ko rito. Baka kasi yung isa sa inyo hindi malaya. Meron kasing parang energy dito sa side mo, 'di ba, na parang naghihintay ka. Baka itong person na to hindi siya free. Kaya nga siguro hindi rin niya mai-rush yung mga bagay-bagay sa inyo, pero may plano siya eh. Gusto niya mag-propose sa'yo. Baka naman taken na to or married. Kasi meron ding lumitaw na legal process dito. Baka legally married siya. Or meron siyang legal na partner, jowa. So, hinihintay, ikaw yung naghihintay sa kanya pala. Kung tama yung sinasabi ng cards dito. Kasi ikaw yung side ng naghihintay eh. Pwedeng siya rin naman. Kasi nga, di ba sabi ko nga parang hindi makapag-take action, naghihintay ng opportunity. Kasi nga, may legal process dito. Hindi basta-basta eh. Medyo may pagka-complicated ito eh. So, andun yung parang energy ng nakasuspend, nakaput on hold yung mga bagay-bagay sa inyo. But sabi ko nga, eventually magdi-decide din eh. Hinihintay lang makakawala. Siguro hinihintay lang matapos yung connection dun sa isa, mag-break or ma-finalize yung mga legal matters kung meron ng mga divorce, etc. or annulment. Di ko alam ha. Sinasabi ko lang yung kasi parang may lumitaw din kasing energy dito ng parang family or married.
So, hindi rin kayo makapagsama legal kung halimbawa involved pa siya sa iba at hindi pa natatapos yung process doon. So, yun lang na may na-sense ko. Oo, dadaan talaga to sa process and waiting talaga. Ayan, either magkaroon ng ending sa inyo, depende na yan kung meron kayong sapat na patience to endure itong ganito ka-complicated na process. Yun yung nafe-feel ko with the death card. Kasi pwedeng magkaroon ng ending and then eventually, pwede rin magkaroon ng new beginning. Okay, yung ending na yun, pwedeng ang indication. Kung mag-end man yung sa kanilang dalawa, and halimbawang nandyan ka pa, available ka pa, nakapaghintay ka, is pwede kayong magkaroon ng beginning. Or pwede rin naman ang indication nitong death card is pwedeng kung meron ngang hindi makapaghintay dito, mainip, no? Kasi nakita ko sa side mo rin yung naghihintay eh. Pwede rin magkaroon ng pause or ending sa connection nyo, pero eventually nakikita ko nandun pa rin yung chance na makapag-start kayo ulit nitong person na to. Depende na lang talaga yan sa patience kung hanggang saan yung kaya mong i-endure dito sa connection nito, ninyong dalawa. Okay. So, nakikita ko lang dito, hinihintay mo na maka-break free, makalaya doon sa previous connection. So, yun yung pinakamalaking blockage sa inyo nitong person na to. But definitely, there is feelings, there's love. Sabi ko nga kanina, di ba, meron siyang offer and proposal. And, so sorry naputol yung recording ko. Hindi ko na naman alam kung bakit, kung nag-overheat ba to. So, sabi ko nga, definitely may feelings, nandun yung proposal, and may offer, no? Nag-uumapaw na feelings dito sa connection ninyo dalawa, coming from this person. Okay? Yun nga, kung nabanggit ko na to, pwede kasing magkalayo kayo, LDR kayo, pwedeng tatlo talaga kayo dito sa love story na to May other person involved pa. And yun nga yung na-sense ko, pwedeng sa side niya yun. Okay? So, definitely meron ding pag-hold back talaga. Pagtitiis, pag-hold back ng feelings ng words. So, tignan na natin yung mga unspoken words na to, gamit ito from this person. Ito yung mga dapat niyang sasabihin sa'yo na hindi niya nasabi or hindi pa niya nasasabi. Thoughts or feelings na itong person na to. Unspoken words, yung mga hidden truth about your person. I want to tell you how I feel. May mga gusto pang sabihin sa'yo to. Kung gaano ka lalim yung feelings niya or kung ano man itong mga ibang emotions na nararamdaman niya. Sabi ko nga may pag-hold back, diba? Hindi lahat niya nasabi sa'yo Hindi pa niya lahat nasasabi. I wish I could take back my words. May mga words to na nasabi sa'yo before na maaaring pinagsisisihan niya bakit niya nasabi sa'yo yun. Oo. Tapos ini-improve niya na yung sarili niya para sa'yo. Siguro na-realize niya you deserve better or hindi naging okay yung trato niya sa'yo. Hindi siya better person before sa'yo. You don't know how hard it was to let you go. So, yun naman pala, parang nagkaroon na nga ng parang disconnection sa inyo or ending. Hindi ka niya ma-let go And itong mga words na to, ito yung mga words na hindi niya nasabi sa'yo or hindi niya masabi-sabi. Hirap siya na mag-let go sa'yo. Pero kinailangan. Kasi nga may other person involved and may legal process, diba? So yun, kahit ayaw niyang i-let go ka, kahit hirap siya, kinailangan for the moment. Ano pa? Itong person na to, sobrang nasasaktan siya. Gusto niya mag-heal or nandun pa rin siya sa process ng pain and healing. So, yan yung mga na-pick up ko dito sa reading na to. Kung nagustuhan mo, nakarelate ka, na-entertain ka, natuwa ka, don't forget to leave a heart, a like, a comment, pa-share na rin. Don't forget to subscribe, like, follow. Kung hindi ka pa nakasubscribe, like, follow. Kung gusto mo ng private reading ko, mag-PM ka directly.
One and only Purple Team official page may blue check. Pag walang blue check, hindi ako yun. Kayo po mismong mag-PM kung gusto nyo mag-book o mag-inquire. Kapag may naunang nag-chat sa inyo, nag-add friend, yun yung mga fake na gumagaya sa page ko. Ingat, wag magpaloko doon. Godspeed, peace, until our next reading, babush.